Good morning! Welcome to our daily devotion, day 17. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Thursday at tayo po ngayon ay nasa day 17 na ng ating daily devotion. Ayan, magandang umaga po. Nawa ay maganda ang inyong umaga. At napakaganda naman po talaga ng umaga dahil ang taas ng araw. At simulan natin ito ng isang masayang umaga dahil napakaganda na naman po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Meron na naman po siyang magandang mensahe para sa atin at nawa po ay ito ay maging kapulutan natin ng aral at syempre po maging gabay natin sa buong maghapon natin sa araw na ito. Ayan, naku, napakaganda po ng araw. Kung kayo naman po ay nanonood ngayon, please pa-share na lang po ng ating video para nang sa ganun ay marami po ang makasama natin ngayon sa ating daily devotion. Kung hindi naman, pwede pa rin po ninyo itong panoorin mamaya sa replay at pwede pa rin i-share. Okay, so kunin po natin ang atin pong daily devotion sa John 5 verse 24. Pero bago yan, check natin ang sound para sigurado. Yan. So, sure na meron tayo. Yan. Yan. Thank you, Lord. Salamat po at ayos yung ating sound ngayon. Yung audio natin. Okay, so basahin po natin sa John 5 verse 24. Very truly, ay ito pala yung gusto ko. Yung verse, yung ano ng NLT version. I tell you the truth. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life. Sabi po sa Tagalog, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po muli sa isa na namang araw na kami ay makakapakinig ng iyong mensahe upang maging baon namin sa buong maghapon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat sa araw-araw na kami po ay ginagabayan mo ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ikaw po ang makita at maramdaman at ang presensya mo ang maramdaman sa araw na ito. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ako po'y walang kayang gawin ko kahiwalay sa iyo, Panginoon. Ganon din kaming lahat. Maraming salamat sa iyong presensya, Lord. Samahan mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang bawat pamilya. At nais po namin ipadama at paramdam sa iyo na mahal po namin kayo, Panginoon. Thank you sa iyong pagmamahal sa amin. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your unconditional love. And thank you for your favor, Lord, and for your grace. In Jesus' name we pray. Amen! Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating daily devotion, day 17. Naku, napakaganda po ng ating mensahe, no? Ulitin po natin sa John 5 verse 24. I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life. Sa Tagalog po, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Wow. Another promise of God. Diba, lagi na lang may pangako ang Diyos sa atin. Napakasarap naman pakinggan nun, na hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ang kamatayan po ay nangyayari lamang dito sa lupa. Pero kapag tayo po ay naniwala sa Diyos, at sabi dito, sumasampalataya tayo sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kasi may nagsugo kay Lord, di ba? Kay Jesus. So, pagka daw po ganon, meron na tayo nung makakatawid tayo sa buhay mula sa kamatayan. At hindi na tayo, sabi dito, they will never be condemned. Hindi na tayo hatulan, hindi na tayo judge. Kasi yun yung gusto ng Panginoon na dito pa lang sa lupa, maunawaan natin na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Na yung kamatayan ay dito lamang yan sa lupa. Pero syempre magpapatuloy yung kamatayan na yan
sa kabilang buhay, hindi ka magkakaroon ng eternal life kung hindi mo kikilalanin si Kristo bilang iyong Diyos sa tunay na tagapagligtas dito sa lupa. Yun po yung importante. Kasi walang taong hindi mamamatay. At aminin natin yan. At marami ring tao ang kinatatakutan ang salitang kamatayan. Lalo na kapag nandun ka sa sitwasyon na parang talagang near death ka. Alam mo yun, yung parang may sakit na ako, parang feeling ko, yun yung panakot ng kaaway sa atin yung salitang kamatayan. Na pag namatay na tayo, wala na, di ba? Parang hindi ko na makikita yung family ko, walang kasiguruhan ng buhay ko. Yun po yung takot, yun po yung nararamdaman natin kung ba't tayo natatakot. Kasi walang kasiguruhan yung saan ka bang pupunta after mo mamatay? Diba? Ni minsan nga yung word na mamatay, kamatayan, ayaw nating maririnig yan. Kasi kinatatakutan ng karamihan yan. Sino ba naman ang hindi matatakot sa salitang kamatayan? Diba? Kasi pag sinabing kamatayan, maaaring galing yan sa sakit, maaaring galing yan sa aksidente o kahit ano pa mang bagay na maaaring kamatay natin. Kaya kinatatakutan. Pero alam niyo po ba, na ang salitang kamatayan ay hindi mo katatakutan kung alam mo kung saan ka papunta kapag ikaw ay namatay na. Kaya nga madalas, itatanong natin, no? Kapag ba namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta? Diba ang karamihang sagot? Hindi, maaaring, saan nga ba? Diba? Iba-iba ang sagot. Depende kung paano natin nakikilala ang ating Diyos. Kaya napaka-importante po na alam natin ito. At ang sabi pa dito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya. Dahil sabi doon, nakikinig sa aking salita. Malalaman po natin ang tungkol dyan kung tayo ay nakikinig sa kanyang salita. Kasi hindi bukas yung isip natin at puso. Paano natin malalaman kung hindi nga tayo makikinig? At paano natin tayong makikinig kung hindi nga natin alam? At wala tayo alam mo yon, yung kasabikan para makinig. Kasi ang makakapagbigay nun sa atin, kapag kilala natin kung sino nga ba yung pakikinggan natin. Kasi minsan, di ba, alam natin, naririnig natin, pero bakit parang hindi tumitimo sa puso at sa isip natin yung sinasabi patungkol sa kamatayan? Dahil nga kasi, marinig mo pa lang yung word, takot na takot ka na. Kasi hindi mo alam kung saan ka nga ba pupunta at sino yung kinakapitan mo para sigurado ka na pag dumating ito, hindi mo ito katatakutan kasi mas excited ka pa nga dapat eh. Di ba? Sorry po sa word ko kasi parang dapat masaya pa nga tayo kapag tayo ay namatay na. Dahil unang-una, kapag tayo ay namatay na at alam mo kung saan ka pupunta, wow, talagang I am secured, Lord. Yun yung tunay na security. Yun yung tunay na assurance mo na pag nawala na ako dito sa mundo, kinuha na ako ng Panginoon. Yun yung mga word na gusto natin marinig. Ayaw natin marinig yung pag namatay na ako. Di ba? Hindi natin masabing pag namatay na ako, masaya ako. Kasi alam ko kung saan ako pupunta. Na alam ko na magkikita na kami ng Diyos. Na alam kong sa langit ako pupunta. Yun pa lang di ba minsan, hindi natin masabi na sa langit ako pupunta pag namatay ako. Hindi mo straight to the point na masasabi yun. Kasi hindi mo nga sigurado dahil walang kasiguruhan. Sabi mo, walang kasiguruhan ng buhay. Walang nakakaalam kung saan tayo pupunta pagdating ng kamatayan natin o pag kinuha na tayo ng Diyos. Walang nakakaalam yan. Yan ang sinasabi ng ibang tao. Lalo na kung hindi natin talaga alam at hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos at hindi tayo sumasampalataya sa nagsugo sa ating Diyos o sa nagsugo kay Jesus Christ. Kasi doon po natin makikita na ang Diyos, si Jesus at ang Holy Spirit ay iisa. Kasi sinasabi niya dito, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, si Jesus ay may nagsugo sa kanya ang Diyos Ama. Bakit niya ito sinasabi? Kasi maraming tao hindi naniniwala during that time
na nakakapagpagaling siya. Sino ba to? Di ba tao lang to nakakapagpagaling? Parang, kasi nagkatawang tao si Kristo, di ba? Para tayo dito maabot niya sa lupa at ma-fulfill yung kanyang kalooban. Mangyari ang kalooban na siya ay mamatay sa krus, ilibing at mabuhay na mag-uli para sa ating mga kasalanan. Kasi pag hindi siya nagkatawang tao, hindi mangyayari ito at hindi tayo masasave sa ating mga kasalanan. Pero napakabuti ng Diyos, di ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. At during that time, dito sa sa book ni John, marami tao hindi naniniwala kahit na nga during the time na pinagaling ni Lord yung isang may karamdaman, 'di ba, na pinagaling niya during the Sabbath. 'Di ba nagalit yung mga Jews na bakit ka nagpapagaling ng may sakit o kung nagtatrabaho ka habang Sabbath day. Wala dapat pahinga ang tao. Pero bakit ikaw? Sabi niya, ang Panginoon, ang Diyos ko, ang aking Ama ay hindi nagpapahinga. Kaya hindi ako dapat magpahinga. At sinabihan niya itong tao na ito na pinagaling niya. Nung nagkita ulit sila sa temple, sabi ng Lord dito. Kasi mga Jewish leaders, hinaras na si Lord kasi papagaling ka nitong panahon ng Sabat. Dapat nagpapahinga ang tao ganitong Sabbath day. Kaya sabi ng Panginoon, kung sino ang naniniwala at nakikinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kasi si Lord ay inisip noon na tao lang, anong kakayahan nito para magpagaling? Pero sa totoo lang, si Jesus ay Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Holy Spirit ay iisa. Sa ibang pag-aaral po natin yan pag-uusapan. Pero tandaan po natin sa sinasabi pa lang niya dito, may nagsugo sa Kanya. At yung nagsugo na yun ang magbibigay ng buhay na walang hanggan kapag pinaniwalaan at sinampalatayanan natin. At hindi na makahatulan kung sino man yung taong mananampalataya na yun at makatatawid siya sa buhay mula sa kamatayan. Napakaganda po na mensahe. Minsan talaga, ito po yung mensahe minsan hindi madaling ituro pero yun po yung mensahe ng Diyos ngayon kaya hindi natin pwedeng hindi pag-aralan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sabi pa dito, when we hear God's word and believe in Jesus, we have access to a relationship with Him that will last forever. Unlike the Jews in the Old Testament, before their new covenant, we don't have to follow strict laws perfectly to gain salvation. Noon po kasing Old Testament, napakaraming kailangan sundin para lamang makasunod sa Diyos, para lamang makuha mo yung salvation mo. Pero dito po sa New Testament, na kung saan ay dumating na si Kristo at siya po ay nagkatawang tao at nakihalubilo sa atin upang ipakita kung sinong tunay na Diyos. Siya lang ang pwedeng makagawa ng mga bagay na nagawa niya during His time. Yung time na yun, at yung time na yun ay hindi po yan nagbago. Kung ano yung kaya niyang gawin noon ay siya rin kaya niyang gawin ngayon. Kung kaya niyang magpagaling ng may sakit noon, kaya niya pa rin magpagaling ng may sakit ngayon. At kaya ka pa rin niyang iligtas ngayon. Wala pong pinag-iba yun. Ang importante at kailangan lang natin gawin is to accept the gift of Jesus na ibinigay niya sa atin. Yun lang. Kasi napakaganda po na yung kasigurahan ng buhay mo na anytime kunin ka ng Diyos. Sabi ko nga kanina, yun yung kinatatakutan ng maraming tao, yung salitang kamatayan. Yung salitang mamamatay na ako, yung salitang kasi yun ang panakot ng kaaway sa atin. Na pag parang mamamatay na tayo, ay natatakot tayo. Matatakot ka lang kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta after death. Kasi yung kamatayan, yun na yung end eh. Parang, wow, mawawala na sa akin ang lahat. Di ba? Kapag mawala tayo dito sa mundo o mamatay tayo, wala na. Wala na hindi na natin makikita ang future ng mga anak natin. Hindi na natin sila makakasama. Hindi na natin makikita ang graduate yung anak. Hindi na natin makikita ang mga apo natin in the future. Hindi na natin, ang daming hindi na, di ba? Pag yun ang finid ng kaaway sa atin, natatakot tayo sa kamatayan.
Pero kapag alam mo at alam natin na dito sa kamatayan na ito magkakaroon, na mayroon tayong buhay na walang hanggang kaharapin na kasama ang Panginoon, na mamimit na natin si Lord. Wow, nakaka-excite. Makikita mo na siya face to face. Na alam mo na pagdating ng araw, wala nang, na pagdating ng panahon ng kamatayan na yun, wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang problema, lahat wala na, kasi kasiyahan ng mararamdaman mo dahil makakasama mo na ang Diyos. Oo, malulungkot ka sa mga maiiwanan mo. Kaya nga, babang nandito tayo sa lupa at ikaw ay nakakakilala na sa Diyos, i-share mo rin kung ano yung meron sa puso mo about the Lord. Nang sa ganun ay ang lahat ng tao, lalo ng mga mahal mo sa buhay, hindi magkaroon ng takot sa salitang kamatayan. Kasi alam nila na pag dumating yung panahon na yon, merong Diyos na magtatawid sa iyo mula sa kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa Hindi kailangan mamatay bago po ipagdasal ka para makarating ka sa langit. Hindi po. Nandito pa lang po tayo sa lupa ay pwede na po nating i-assure ang sarili natin at ang ating mga mahal sa buhay na ako, pag kinuha ng Panginoon, ay alam ko kung saan ako pupunta. Makakapiling ko siya at ako ay merong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi ba ang sarap ng ganong assurance na babalik ka sa Diyos na naglikha sa iyo. Makakasama mo siya at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan na dito pa lang sa lupa ay damang-dama mo na yung pagmamahal ng Diyos na hindi kailangang mamatay. Di ba? Iba pa yun Alam mo yung bonus na yun, napakalaking bonus nun. Na pagka namatay tayo, ay doon tayo sa langit pupunta. Tapos pag nandito ka sa lupa, habang kilala mong Panginoon at tinanggap mo siya bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas, andun na yung kapayapaan mo, yung assurance mo. Diba? Walang bayad yun. Libre yun. Sabi kasi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gusto mo talaga ng tunay na seguridad ng iyong buhay? Ibigay mo yan sa Diyos. Ngayon pa lang dito sa lupa. At humiwalay na tayo totally dun sa kasalanan. Sabi nga ni Lord dun sa pinagaling niya, nung nagkita sila ulit sa temple, ngayon na ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkakasala. Kalimutan mo na ang iyong mga kasalanan at ikaw ay magbagong buhay. Maging sumunod ka. Di ba parang susunod na tayo sa Panginoon? Kaya tayo po na mga nakatanggap na sa Panginoon, nakilala na natin siya at mga Kristiyano na tayo. Sabi mo, anak ka na ng Diyos ngayon dahil tinanggap mo na ang Panginoon. Huwag na tayong bumalik sa kasalanan. Lumayo na tayo dyan. At talagang totally, di ba? Kalimutan na natin ang pagkakasala. Maaring magkaroon ng kasalanan po, maliliit na bagay, pero huwag mo nang balikan yung nakaraan, yung dati mong mga ginawa o dati mong mga kasalanan. Kasi hindi lamang po nagtatapos sa tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, okay na. Hindi po. Yun pa lamang ang simula na kung saan tayo ay susunod sa kung ano ang kanya ipinag-uutos at gustong ipagawa sa atin. Kasi meron at merong pinapagawa ang Diyos sa atin. Minsan nagbibingi-bingihan lamang tayo. Minsan tinatakpan natin dalawang kamay yung tenga. Hindi literal Pero parang, alam mo yun, narinig ko naman sinabi ng Diyos sa maraming pagkakataon. Maaaring sa mensahe ng inyong pastor, maaaring sa pagbabasa ng Bible, maaaring sa pagdadasal mo. Sinasabi't kinakausap ka ng Diyos, may pinagagawa siya. Pero anong hinihintay mo? Bakit hindi ka pa kumikilos? Dahil tayo po ay nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos, hindi para mamuhay lamang ng, alam mo yon, yung para mabuhay lamang tayo, para kumain, matulog. Hindi po Binuhay tayo ng Diyos, nilikha niya tayo for the purpose na maglingkod sa Kanya. Sa paanong paraan?
Tanging Diyos ang makapagsasabi niyan sa'yo. Kakausapin ka niya sa maraming pagkakataon. At isa ang sigurado ako na sinasabi ng Diyos sa'yo na ikaw ay maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pag-share ng Kanyang salita, ng Kanyang mabuting balita sa maraming tao, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Hindi madali, pero kaya kapag ang Diyos ang hinayaan mong makakilos sa iyong buhay. Sabi nga, let go and let God. Pag sinabi mo ng let go, nilet go ko na lahat sa Panginoon, ang lahat ng meron sa akin, lalo na ang mga burdens na yan, at mga kabigatan sa puso ko, nung isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Ibig sabihin, pag let go, let God control. Hindi yung just let go, bahala na si Lord. Hindi po. Ibig sabihin sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, hahayaan mo na ang Panginoon ang mag-control sa iyo. Siya na yung driver ng buhay mo. Hindi na ikaw. Hindi ba? Kasi yung pinaka-importanting tatandaan natin na pag isinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon, siya na yung driver na hindi mo dinidiktahan. Minsan kasi hinayaan mo, okay Lord, ikaw ang take control of my life, pero dinidiktahan mo pa rin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na gusto mong gawin. Na hindi yung kalooban niya ang sinusunod natin, kundi yung gusto natin. Dapat nandun tayo sa panalangin na talagang, Panginoon, your will be done, Lord. Pinaniniwalaan natin, pinananampalatayan natin na ang Diyos ay may kapangyarihan at may kayang gawin sa buhay natin. Kaya nga natin siya tinanggap at hinayaan pumasok sa puso natin para makakilos siya sa ating buhay. Hindi para diktahan ng Diyos. Kasi tandaan natin ang Diyos ay napakabuting Diyos. Minsan sa sobrang pagmamahal niya, pagbibigyan niya mga panalangin mo. Dahil makulit ka. Pero ganun pa man, lahat yan may consequences. Ano man ang ating mga hinihiling sa Diyos, may consequences yan. Balikan natin yung ating pong verse for today. Napakaganda ng sinabi niya dito. No? Kasi dito pa lang, mararamdaman mo na ang Diyos ay ino-honor niya yung Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. So, walang bigyan ng diin ng konti yun. Kasi yung respect, yung obedience, even Jesus Christ is obedient, di ba? Siya ay sumusunod sa Diyos Ama. Kung ano ang sasabihin, sinusunod niya nang walang patumpik-tumpik at walang tanong at walang kahit na siya ay alam niyang masasaktan siya. Okay lang kasi kailangan niya sumunod sa Diyos. So, ganun din tayo, di ba? Bilang anak ng Diyos, sunod din tayo sa nais ng Panginoon sa atin. At bilang dito, mga anak dito sa lupa, o yung mga anak na nakikinig ngayon, may mga magulang tayo dito sa lupa. Sana magkaroon din tayo ng respeto sa ating mga magulang bilang mga anak. Na kung ano yung sinasabi ng ating mga magulang ay susundin natin ng may buong pagmamahal at buong respeto. Honor thy father, di ba? And thy mother, sabi nga sa Bible. Sundin natin at igalang ang ating mga magulang. Katulad ni Kristo na siya ay sumunod sa kanyang ama. Ganon din tayo. Kasi Ama na ibinigay dito sa atin sa lupa, yung mga magulang dito sa lupa, ay sila yung gabay natin dito. Ngayon, kung tayo ay hindi makikinig sa kanila, edi parang hindi na rin tayo nakinig sa ating Diyos na nasa langit. Kasi siyang nagbigay sa atin eh. Hindi tayo pwedeng pumili ng ating magiging magulang dito sa lupa. Diba? Pag dilat ng mata mo, pinanganak ka, yan na yung tatay mo. Yan na yung nanay mo. Kaya dapat natin silang igalang at ang tingin natin sa kanila, sila si Lord. Sila si Jesus, sila ang Diyos. Igalang natin sila kung paano natin ginagalang ang Panginoon. Sundin natin sila kung paano natin silang sinusunod. At kailanman hindi mag-uutos ang ating mga magulang na ikapapahamak natin. Minsan hindi natin yan naiintindihan ngayon. Pero darating yung pagkakataon, katulad din ang nangyayari na ginagawa ng Diyos sa atin, di ba? Minsan magugulat ka, ginagawa sa akin ka ng Diyos, hindi ko ito maintindihan, bakit niya ako pinapadaan sa ganito?
Same thing with our parents here on earth, dito sa lupa. Di ba minsan pagagalitan tayo ng nanay tatay natin? Hindi ko naiintindihan bakit niya ako pinagagalitan, ba't niya ito pinagagawa sa akin? Pero darating at darating yung panahon, magugulat ka na yung pinagawa pala ng nanay at tatay mo sa'yo noon ay siyang nakakatulong sa'yo ngayon. At kung bakit ka ngayon ay isang disiplinadong tao, at kung bakit ngayon ay marunong kang rumispeto sa iba, at kung bakit ngayon ay may takot ka sa Diyos, at kung bakit ngayon na malaki ka na ay meron kang pagkatao at karakter na may puso para sa Diyos at para sa tao sa paligid mo. Minsan di natin naiintindihan lahat yan. Pero dahil ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, hayaan lamang natin siya na makakilos sa atin sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Kasi dito lahat nagsisimula yan. Sabi nga dito, what will you do with the gift of eternal life? Ano yung gagawin mo dun sa gift na na-receive mo na buhay na walang hanggan habang nandito ka pa sa lupa? Kasi diba kung ikaw napaka sarap ng pakiramdam na, Lord, I am secured. Kumbaga yung word na insured, diba? Iba yun no? Kasi yun yung minsan na panghahawakan natin Minsan, ang dami ko ng mga para sabing secured ako, eto na, hawak ko ng lahat. Iba yun. Ang sinasabi natin dito is intangible, yung hindi nahahawakan, yung security mo sa Panginoon. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, alam mo na ako ay ligtas, na darating ang panahon, makakaharap ko face to face si Lord. Dahil alam ko kung saan ako pupunta kapag kinuha niya na ako. So ngayon na na-receive mo yan at meron kang buhay na walang hanggan, ano yung gagawin mo sa regalo na yan? But dahil sa sobrang saya mo at excited ka, what will you do? Di ba pwedeng sabihin mo, I will tell others about this wonderful gift. Kailangan mo ba itong ipamalita, i-share, ipakita, iparamdam sa mga tao sa paligid mo? Diba dapat yun ang ginagawa natin o dapat natin gawin? I-share natin ito. Hindi naman sasabihin na, gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi ganun ang pag-share, di ba? Huwag mong takutin. Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi maganda yun, no? So, pwede po sa pamamagitan ng pag-share ng kwento ng buhay mo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Yun yung mga paraan para maipabahagi natin, ma-share natin sa iba yung wonderful gift na natanggap natin sa Panginoon ng libre. Di ba? Gusto mo ba ng libreng regalo? Di ba? Sa kahit saan nga nating pagkakataon, pag sinabing libre, gusto natin yan. Di ba? Pag merong ibibigay na walang bayad, nako, akin na, gusto ko yan, sige. Ito yun ito yung masarap na ibahagi sa iba na libre, walang bayad. Na magiging assurance mo, seguridad mo sa buhay mo na pagdating ng araw. At naalam mo ngayon pa lang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano pa? I will thank God for sacrificing His Son. Let's thank the Lord, di ba? Salamat, Lord, kasi sinakripisyo mo ang iyong bugtong na anak para sa kaligtasan ko. Pinadala mo ang Diyos, ang iyong anak dito sa lupa para makita namin at maramdaman kung sino ka at ano ang kaya mong gawin at ano ang kapangyarihan mo. Talagang, alam mo yon, as in, face to face, andyan si Lord, di nagkatawang tao para lamang maipadama ang pagmamahal sa atin at hinayaan niya na siya ang magbayad sa ating mga kasalanan. Na hinayaan niyang mamatay, maghirap, ipako sa krus. Kaya nasabi natin, anong paghihirap ang hindi mo kakayanin sa mundo? Minsan, isipin mo na lang kung paanong hirap ang dinanas ni Kristo sa pagpapasakit sa Kanya bago siya ipako sa krus. Lahat ng alipusta na dinaanan niya, lahat ng kutya, lahat ng salitang hindi maganda, simula pa nung bata siya hanggang siya ay
pahirapan bago ipako sa krus, diba? Ano pang paghihirap ang pwede mong itumbas doon? Parang tayo, konting paghihirap lang, konting sakit, konting problema. Bumibigay tayo, diba? Isipin natin yun. Kaya nga napaka-importante, nakikinig tayo sa kanyang salita at nagbabasa tayo ng kanyang mga salita para nalalaman natin, oo nga, no, ma-remind tayo na, oh grabe, si Jesus Christ nga, tinding pinagdaanan niya. Nung siya ay tao dito sa lupa. Ramdam niya yon kasi nandun siya sa katawan ng tao. Tao pa siya nung nandito. Pero Diyos siya, di ba? Alam mo yon, minsan may mga bagay tayo hindi naiintindihan, kaya nga napaka-importante po basahin natin ang Biblia. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay. Dahil lang sa masakit yung pinagdadaanan mo, dahil lang sa hirap na pinagdadaanan mo, isipin mo si Kristo kung ano pinagdaanan niya nun. At siya'y nagtagumpay doon. Iniligtas tayo. Kaya wala tayong gagawin ngayon kundi kumapit lang din sa Kanya. Ano bang hindi niya kakayanin sa buhay natin? Ano ba hindi niya kayang gawin sa buhay natin, di ba? Anong kapangyarihan niya na hindi niya kaya ibigay sa atin para pagtagumpayan natin ang lahat ng ito? Sabi dito, number 3, I will follow Christ's perfect example in the way I think and act. Yun yung mga bagay na dapat mong gawin para maipadama mo sa iba. Para maipakita mo na nagmamahal ka sa Diyos kasi tinutularan mo yung kanyang pag-uugali, kanyang ginagawa, kanyang mga kilos, pag-iisip, character ni Lord. Kaya nga sabi, maging Christ-like tayo, di ba? Kailangan tayong maging kagaya ng Diyos. At sa pagsunod na yan, diyan natin may papakita na tunay tayong nagmamahal sa Diyos. Na tunay tayong may respeto sa Kanya. Na tunay natin pinapakita na siya ang may kapangyarihan sa buhay natin at siya ang may kontrol nito. Kapag nakikita na si Kristo sa buhay natin ng mga ibang tao, iba na yon. Ibig sabihin, namumuhay ka na according sa gusto ng Panginoon. Hindi perfecto, ha? Dahil only God is perfect, tandaan natin. Kasi yan yung panlaban ng kaaway sa atin. No, hindi ka perfecto, kaya huwag kang masyadong magpakabanal. Hindi mo kayang lokohin ng mga tao sa paligid mo. Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Tayo ay perpekto sa mata ng Diyos. At tayo ay anak ng Diyos. Kaya wala nang kapangyarihan ng kaaway para diktahan tayo ng mga mali niyang sinasabi sa atin. Ang importante lang, kahit na anong mangyari, sumunod tayo. Mag-obey tayo sa Lord, sa kanyang mga pinagagawa, upang magkaroon ng katuparan yung will niya sa buhay natin. Kasi di ba, hindi mo naman malalaman kung anong gusto ng Diyos para sa'yo kung hindi mo siya susundin. Kung panay ang iwas mo sa gusto ng Diyos na ipagawa sa'yo. Sunod lang tayo. Ano ba ipag-aalala natin sa pagsunod sa Diyos? Siya nga nakakalam ng lahat sa buhay natin. Sunod lang. Pinapagawa ng Diyos sa'yo ito? Sundin natin. Diba? Kasi mangungusap ang Diyos sa'yo kung ano yung pagagawa niya sa'yo. Kung ano yung nais niya ipasunod maliban pa sa pagsunod na pag-share ng good news ng Panginoon. Meron pa siyang minsan ipinagagawa sa'yo. Dahil ang nais ng Diyos ay mas lalo kang tumatag at lumalim ang pananampalataya sa Kanya sapagkat alam ng Diyos na sa mundo pa tayo. At itong mundong ito is a battlefield, battleground. Nandito ang laban sa lupa. Para maging matatag ka at mapagtagumpayan ang laban dito sa lupa, ang nais ng Diyos ay kasama natin siya sa lahat ng oras at sandali ng buhay natin para mapagtagumpayan natin ito. Napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Napakaganda ng kanyang iniwan sa atin, di ba? Sabi niya dito, ulitin natin, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaya huwag mong katakutan ang buhay natin. Ano man ang pinagdaraanan natin, yan man ay parang feeling mo, kukunin na ako ni Lord. Walang dapat ikatakot. Sapagkat tayo ay secure sa Panginoon. Lalo na
Kung ikaw ay nakakilala na sa Kanya, tinanggap mo na siya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas, wala ka nang dapat ipag-alala dahil ang buhay natin ay sa Kanya na nakakapit. Sa Kanya na tayo. Habang buhay na yan, forever and ever na yan. Maaring minsan natitisod ka, maaring minsan nagkakamali ka, nagkakasala ka, pero ang pinakamaganda doon, pwede kang bumalik anytime. Humingi ng tawad at muli kang patatawarin ng Diyos. Kasi anak ka na niya. Yun yung seguridad mo. Kahit anong mangyari, anak ako ng Diyos. Sapagkat ang mga tumanggap lamang sa Panginoon ang kinikilala niyang anak. Sarap nun, ano? Yung meron ka ng tatay at nanay, magulang dito sa lupa, meron ka pang tatay doon sa langit na alam mo, nakatingin sa'yo anytime. Yung alam mo, nakabantay sa'yo no whatever happens, andyan siya para, oops, teka muna, magkakamali ka anak. Aalalayan ka, yung dadamputin ka pag nadapa ka. Yung yayakapin ka pagka nagkakaroon ka ng problema at nalulungkot ka. Yung pasasayahin ka. Importante lang wag mong ilayo ang sarili mo sa Panginoon. Kapag nakakalayo ng konti, balik ka. Huwag kang mahihiyang bumalik sa Diyos. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng kaaway na, nako, sabi ko na, babalik ka rin sa kasalanan na yan at ikaw ay patuloy na maging talagang makasalanan ka kahit anong gawin mo. Mahiya kang lumapit sa Diyos. Hindi po totoo yun. Ang Diyos ay handang-handang open arms, di ba? Kumbaga, yakapin ka, tanggapin ka ng buong puso at buong pagmamahal. Kaya huwag mong iisipin yun. Minsan ayaw mong magsalita tungkol sa Lord, ayaw mong mag-share kasi parang di ako dapat naman. Sino ba ako? Ang dami ko pang kapalpakan, mali at kunting galit ako. Alam mo yun, forget all those negative na thoughts na binibigay sa atin ng kaaway. Hindi ikaw yan. Ikaw ay anak ng Diyos. At ito na ang pagkakataon. Para nang sa ganun, ay maipadama mo sa mga mahal mo sa buhay kung sino si Kristo sa buhay mo. Magpadama mo sa asawa mo, sa mga anak mo, mag-anakan, kaibigan, kung sino si Kristo sa buhay mo. Di mo man masabi, pakita mo sa galaw, sa action. Kung paano ka namumuhay in accordance sa will ng Lord. Mahal tayo ng Diyos, kaya tutulungan niya tayong magawa natin yan. Sunod lang tayo. Na may kababaang loob at buong pagmamahal sa nais niya ipagawa sa atin. Napakaganda ng araw na ito ng kanyang mensahe. Kaya po ang sikreto lang, hindi sikreto eh. Tanggapin natin yung libreng regalo ng Diyos. Walang bayad yun eh. Kasi malalaman lang natin na tayo secure, na tayo ligtas kapag tinanggap na natin ng Diyos sa ating puso. Yung kapag naiintindihan mo na ako sa pinag-uusapan natin. Na yung kapayapaan at saya na meron sa puso mo ay hindi mo na mawari kung saan galing. Na kahit nandito ang problema, kahit nandito ang sakit, nandito present pa yung nangyayaring hindi maganda, pero bakit masaya pa rin ako? Bakit, Lord, ang gaan? Kasi nandun ang Panginoon. Kasi ang Panginoon tinanggap mo na. Nandiyan sa puso mo at nakakakilos siya ng malaya sa'yo. Sundin lang natin ang nais niya sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Wala siyang hindi gagawin na para sa lahat ikabubuti mo, hindi siya gagawa ng bagay na ikasasama o ikipapahamak natin. Sabi niya nga dito, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yung alam mo, nandito ka pa sa lupa, alam mo ng Lord, alam ko na. Ano man mangyari, ligtas ako. Magkikita tayo pagdating ng panahon. Face to face. Di ba? Yun yung maganda eh. Sana huwag natin ipagkait sa iba. Kung ikaw ay nakakakilala na sa Panginoon, i-share mo yan sa mahal mo sa buhay nang sa ganun. Yung nararamdaman mong saya, maramdaman din nila. Maipakita mo yun. At masabi mo na. Kasi sa totoo lang, walang may alam sa buhay natin. Kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. At kailan mo pa yung gagawin at kailan mo pa yung sasabihin. Napakarami na po sa mahal natin sa buhay ang nawala na sa mundo. Nang maaaring hindi nila nakilala ang Panginoon.
Paano na? Saan na sila napunta ngayon? Kapag po tayo ay ginuha na, wala na tayo sa mundo, nahatulan na yon, wala na po tayong magagawa kapag nandun na sila sa 6 feet below the ground, wala na tayong magagawa doon. Kahit ipagdasal pa natin sila, wala na. Kaya habang nandito pa tayo sa lupa, huwag tayong tumigil na mag-share ng good news ng Lord. Kasi ito yung pagkakataon natin habang buhay pa tayo, malakas, may kakayahang magsalita, may kakayahang mag-share. Ipamalita na natin ang mabuting balita. Sapagkat hindi natin alam ang bukas. Ako nagulat na lang isang araw. Isa sa kaibigan ko malapit sa akin, kinuha na ng Diyos. Paano kung hindi natin sila patanggap sa Panginoon? Paano kung kinuha sila ng Diyos nang hindi sila nakakakilala? Accountability natin yon bilang tayo ay mga Kristiyano at anak ng Diyos. Dahil alam na natin ang katotohanan pero hindi natin shinare. Huwag kang mahiyang mag-share. Ang dami na natin sinishare sa mundo. Business, chismis. Ito ang pinakamagandang chismis na gagawin natin sa buong buhay natin. I-chismis natin si Lord. Ito yung pinakamagandang balitang pwede natin ipamalita sa buong mundo, sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na kung nandun na sila sa panahon na may sakit sila. Panahon na hindi na nila kaya. Panahon na parang gusto na nilang bumigay. Gusto na nilang gumive up sa buhay. Ito na yung mga pagkakataon na ibahagi natin ang Panginoon sa kanila. Sino ang magbabahagi nito sa kanila kung hindi tayo magsasalita? Mahal tayo ng Diyos, kung kaya't yung pagmamahal na yon ipasa rin natin sa iba. Yung katotohanan na alam natin, huwag nating itago lang dito sa puso natin, sa isip natin. Ibahagi natin yan ng buong pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay. Napaka-importanting malaman nila to. Kasi itong magiging kaligtasan nila, ano man ang mangyari. Dahil ang pagtanggap naman po sa Panginoon ay isang beses lang. Hindi mo kailangan tumanggap sa Diyos ng linggo-linggo tuwing nagpupunta ka sa church. Isang beses na tinanggap mo ang Diyos ng buong puso at buong pagmamahal at buong paghingi ng tawad, yun na yun. Kasi ganun ang Diyos, kabuti. Ganun siya kamapagpatawad. Napakabuti ng Diyos. Kung kaya ito na ang pagkakataon. Share, share, share. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Walang nakakaalam ng bukas. Wala pong makakapagsabi kung anong mangyayari bukas. Pero ang importante, gawin natin kung anong nais sa paggawa ng Diyos. Yun ang mission natin lahat dito sa lupa eh. Kung nakakilala ka na sa Panginoon, ang unang mission mo, ibahagi yan sa iba. Yun ang tunay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag mong hayaan, nandyan lang yan. Share it. Sana po ay na-bless kayo ngayong araw na to. At hindi po kayo ng Panginoon na nawa ay maging daan kayo upang maging maraming tao makakilala. Maraming tao ang muling makapagbalik loob sa Panginoon. At humingi ng tawad. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos, sana ganun din ang hangad natin sa iba. Dahil walang tinitingnan ng Diyos, walang kinikilala, wala po siyang tinitingnan sa mga mali natin, kahit ano pa man ang kasalanan mo, kahit ikaw pa man ang pinakamasamang tao sa mundo. Ang nais lamang ng Diyos ay lumapit ka, magpakumbaba, tumingin ng tawad, tanggapin na ikaw ay makasalanan, ay sapat na sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay napakaputi, napakamaunawain. Lahat uunawain niya, lahat iintindihin niya, hindi ka susumbatan. Hindi ka pagagalitan kapag nagkamali ka, kapag nagkasala ka. Ang nais lang ng Diyos ay bumalik ka at admit mo na nagkasala ako, Panginoon, nagkamali ako, patawarin mo po. Kahit nga minsan nangangako ka na Lord, di ko na uulitin. Pero inulit mo pa rin. At bumalik ka pa rin sa Panginoon. Tatanggapin ka pa rin niya kasi ganun siya kabuti. Ganun niya tayo kamahal. Hindi niya bibilangin kung ilang beses ka nagkasala.
Ang bibilangin niya kung ilang beses kang lumapit sa akin, nagpakumbaba, at inaming nagkamali ka. Yun lang ang hinintay ng Diyos. Kaya po kung ikaw ay nakikinig ngayon at sa tingin mo hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa iyong puso at inaamin ang iyong mga kasalanan, pwede kang sumunod, sumabay sa panalangin ito. Angkinin mo na panalangin mo ang mga panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat kong mga naging kasalanan. Sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Nais ko po, Panginoon, na tanggapin ka bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Papasukin mo po ako, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na magbago ang buhay ko. Ikaw lamang po ang makakatulong sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay, Panginoon. At nawa po, tulungan mo akong makasunod sa iyo at magawa ko ang iyong mga kalooban para sa buhay ko. Patawarin mo po ako. Pinapapasok po kita sa aking puso at ikaw po ang maghari sa aking buhay. Ikaw po ang magkontrol. Ikaw po ang kumilos. Nang sa ganun ako ay makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda ng panalangin na yun. Ngayon, kung sumunod ka doon at galing sa puso mo, today is your spiritual birthday. Happy birthday to you! Tandaan mo ang date na to. This is September 14, your spiritual birthday. Yung araw na una mong nakilala ang Panginoon, tinanggap siya at inamin na ikaw ay makasalanan. Patuloy kang magbasa ng Bible at patuloy kang makipag-communicate sa Panginoon sapagkat wala nang harang o dahil sa isinuko mo na ang lahat sa Diyos. Kung may natitira pa, continue to surrender everything to the Lord. Hayaan mo maubos yan hanggang sa totally Panginoon na lang ang laman yan. Pag-ibig niya. Sapagkat right after mo tinanggap ang Panginoon at your Lord, as your Lord and Savior, pinalitan ng Diyos ang lahat ng kabigatan sa buhay mo ng love, joy, peace, kindness, gentleness, self-control. Yun ay regalo from the Holy Spirit. Ganun tayo kabuti. Ganun tayo kamahal ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Ngayon naman po manalangin tayo para sa lahat. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa araw na ito na muli na naman mo kaming binigyan ng napakagandang mensahe. Mensahe ng pag-ibig, mensahe ng pagmamahal, mensahe ng kaligtasan, Panginoon, at ng seguridad ng mga buhay namin. Salamat, Panginoon, kasi may pagkakataon pala kami na magkaroon ng seguridad sa buhay dito sa lupa. Na alam namin darating ang araw, Panginoon, makakaharap ka namin ng face to face dahil tapat ka sa iyong mga pangako at dahil sa mahal na mahal mo kami. Thank you, Lord Jesus, sa pag-ibig na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Salamat, O Diyos, sa kagalingan sa aming mga karamdaman. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga taong nanonood. Protektahan mo, O Diyos, ang lahat ng kanilang pamilya. Ingatan mo sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Pagpalain mong gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Ingatan mo ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa. At nawa, Panginoon, magkaroon na sila ng pagkakataon na maibahagi ang katotohanan patungkol sa iyong mga salita. Na maipagmalaki nila, Panginoon, na sila'y anak mo at na makabahagi sila sa iba ng pag-ibig na meron sila sa puso nila, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran pa rin sa aming mga kasalanan na sinasadya man o hindi sinasadya, ay patawarin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pababayaan kailanman. Maraming salamat po, Lord, and continue to bless us, Father God, financially, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, anuman ang aming pangangailangan,
ipoprovide mo po ito. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ating devotion every morning. Bukas po uli at 6:30 a.m. makasama po nawa namin kayo at i-follow nyo lang po ang God Loves You movement nang sa ganun ay ma-notify po kayo every time po meron po tayong activities dito sa God Loves You movement. Isa po sa magiging activities natin ay ang gift giving this coming December para po sa mga bata at kasama po dyan yung pamimigay natin ng isang Biblia, yung project natin, One Bible, One Family, para po may Biblia ang bawat tahanan dito sa buong mundo. Di ba? Buong mundo talaga, Lord. At naway tulungan po ninyo kami dahil di namin ito magagawa ng kami lang. Kung kayo po ay may puso sa pakikibahagi o pagtulong, pwede po kayong mag-message sa God Loves You Movement or mag-send ng stars sa anumang paraan na makakatulong kayo o makikibahagi ay malaking bagay po para sa amin. I-subscribe nyo na din po ang ating YouTube channel, ang God Loves You Movement, and also pa-follow ang God Loves You Movement Facebook page. Mag-join na rin po kayo sa ating God Loves You Movement Facebook group. Ayan, may group po tayo and soon kakaroon na tayo ng Bible study doon mismo sa group natin online. Kaya kahit saan ka man naroon, pwede pa rin tayo magkwentuhan doon. Sana po ay makasama namin kayo doon sa group. Ano pa ba? Yun naman po, isama nyo kami sa panalangin. Yung pong panalangin ay napakalaking bagay na para sa amin na magpatuloy po ang mga proyektong ito ng God Loves You Movement. Ito pong daily devotion, di magkaroon ng tuloy-tuloy na araw-araw makapag-devotion tayo. At syempre po, hinihingi ko na rin ang panalangin ninyo para sa kalakasan ko at complete healing sa pangalan ni Jesus, di ba? Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos at samahan kayo ng Diyos sa buong maghapon na ito. Maraming salamat po. Samahan niyo po akong muli bukas ng 6:30 a.m. God bless everyone. Lagi mong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Bye-bye. God bless everyone. See you again tomorrow, 6:30. Bye-bye.